Tinawagan ko ang abogado ko bago ako pumasok sa malaking gusaling iyon. Habang inaayos ko ang uniforme ng isang waitress sa katawan kong hindi nasanay sa ganitong kasuotan, hawak ko ang telepono sa nanginginig kong kamay. Sinabi ko sa kanya, i-freeze mo ang lahat, bawat sentimo, bawat piso, sa aming mga joint account, sa aming mga investment, at sa retirement fund na pinaghirapan namin sa loob ng 40 taon. Isang retirement fund na akala ko ay para sa aming dalawa. Ngayon, alam kong nag-iisa lang ako at kailangan kong protektahan ang natitira para sa akin. Bakit ko ginawa ang isang bagay na ganito kadahas? Isang bagay na wawasak sa tiwalang binuo namin sa loob ng halos 4 na dekada dahil ang asawa ko, ang lalaking pinagsilbihan ko ng buong buhay ko, ang lalaking sinuportahan ko sa lahat ng kanyang mga pangarap, ay nagsinungaling sa akin. Hindi lang isang simpleng pagsisinungaling. Ito ay isang pagtataksil. Ito ay isang sampal sa aking pagkatao. 3 linggo na ang nakalipas. Habang nilalabhan ko ang kanyang suit, may nakapa akong isang pirasong papel sa bulsa nito. Isang resibo. Hindi ko sana papansinin. Pero nakita ko ang pangalan ng tindahan. Isang mamahaling alhasan sa Greenbelt. At nakita ko ang halaga, 500,000 piso, petsto, niche, piso. Paulit-ulit kong binasa ang mga numero. Halos hindi ako makahinga. Para saan ang halagang iyon? Para kanino? Nakasulat doon, isang diamond bracelet. Isang napakagandang pulseras, sigurado ako. Isang regalong hindi ko kailanman natanggap. Ang aming anibersaryo, noong Oktubre, isang simpleng hapunan lang sa dati naming kinakainan. Ang Pasko, isang card lang na may kasamang matipid na ngiti. Ang kaarawan ko, nakalimutan niya. Oo, nakalimutan niya. Pero para sa ibang babae, mayroon siyang kalahating milyong piso. At ngayong gabi ay ang kanyang retirement party. Ang pinakamalaking gabi ng kanyang karera. Isang selebrasyon ng 40 taon ng kanyang tagumpay. Tagumpay na binuo naming dalawa. Ako ang nagtrabaho ng 2 trabaho para lang makapagtapos siya sa pag-aaral. Ako ang nag-alaga sa aming mga anak, halos mag-isa, habang siya ay abala sa pag-akyat sa kanyang posisyon. Ako ang ngumiti sa hindi mabilang na mga company dinner, nakipagplastikan sa mga asawa ng boss niya. Tiniis ko ang lahat. At ano ang nakuha ko bilang kapalit? Isang kasinungalingan. Elena, sabi niya sa akin, para lang sa mga empleyado ang party. Bawal ang asawa. Bawal ang asawa. Parang sinabi niya na wala akong lugar sa pinakamahalagang gabi ng buhay niya. Matapos ang lahat ng aking sakripisyo, ako ay isang tagalabas. Isang estranghero. Iyon ang sandaling nagpasya ako. Hindi ako iiyak lang sa isang sulok. Hindi ako magmumukmok sa bahay habang siya ay nagpapakasaya kasama ang kanyang bagong inspirasyon. Hindi, masyado na akong matanda para sa drama. Pero hindi pa ako masyadong matanda para hanapin ang katotohanan. Ang pagpapanggap kong ito bilang isang waitress, hindi ito kahinaan. Ito ay isang diskarte. Hindi ito paghihiganti. Ito ay paghahanap ng katarungan. Gusto kong makita. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung sino ang babaeng iyon. Gusto kong makita kung paano niya tinitingnan ang asawa ko. Gusto kong malaman kung paano niya ginagastos ang perang dapat sana ay para sa aming kinabukasan, para sa aming pagtanda. Ngayong gabi, malalaman ko ang lahat. At kapag nalaman ko na ang totoo, malalaman din niya na ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng tinago niya, at ikinahiya ay ang babaeng may hawak ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Elena, paki-subscribe po sa ating channel at i-like ang video na ito. At sana po i-comment ninyo sa ibaba kung saang lugar kayo nakikinig ngayon. Malaking tulong po iyon para sa amin. Salamat po. Nakatayo ako sa bodega ng Manila Bayview Restaurant.
Inaayos ang itim na apron sa aking baywang. Sa edad na 63, hindi ko kailanman inakala na isusuot ko ang uniforme ng isang server. Nagtatago sa likod ng makapal na salamin at isang simpleng ponytail. Ngunit sa mga panahong desperado ka, kailangan mong gumawa ng mga desperadong hakbang. Ngayong gabi ang selebrasyon para sa pagre-retiro ng aking asawa at 60 taon sa Cruz Associates. At wala ako sa listahan ng mga bisita. Ang sarili kong asawa sa loob ng 38 taon ay hindi ako inimbita sa pinakamahalagang gabi ng kanyang karera. Sinabi sa akin ni Jose na gusto ng kumpanya na mga empleyado lang ang dumalo. Isang formal na okasyon, sabi niya. Walang mga asawang kasama. Noong una, naniwala ako sa kanya. Bakit naman hindi? Bumuo kami ng isang buhay ng magkasama. Pinalaki ang 2 anak. Nalampasan ang mga mahihirap na taon kung kailan kapos kami sa pera at maging ang mga magagandang taon kung kailan ito'y sagana. Ngunit 3 linggo na ang nakalipas. Natagpuan ko ang resibong iyon sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang resibo ng alahas para sa isang diamond bracelet. 500,000 piso. Wala akong diamond bracelet. Ang aming anibersaryo ay lumipas noong Oktubre na walang iba kundi isang card at hapunan sa dati naming lugar. Dumating at lumipas ang Pasko, ang aking kaarawan din. Kaya, sino ang nagsusuot ng regalong 250,000 ng aking asawa? Maingay at abala ang restaurant nang lumabas ako mula sa bodega. Nagmamadaling dumaan ang mga server na may dalang mga tray ng champagne. Kumikinang ang ballroom sa mga fairy lights at puting rosas. Nakilala ko ang ilang mga mukha mula sa mga event ng kumpanya sa mga nakaraang taon. Nandoon si Ramon Castillo, ang kasama ni Jose sa golf, si Susan Reyes mula sa accounting. At sa gitnang mesa, ang aking asawa na mas gwapo pa kaysa sa karapatan niya sa edad na 65. Ang kanyang buhok na may puti ay perpektong nakasuklay. Ang kanyang suit na kulay uling ay walang gusot. Tumatawa siya sa isang bagay. Iyong malalim at tunay na tawa na hindi ko narinig na para sa akin sa loob ng maraming buwan. Kumuha ako ng isang tray ng mga appetizer at nagsimulang umikot. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, ngunit pinilit kong patatagin ang mga ito. Pinagpraktisan ko ito. Nanood ako ng mga video sa YouTube kung paano mag-serve sa mga formal na event. Hindi ko hahayaang masira ang aking pagpapanggap dahil lang sa isang nanginginig na kanape. Excuse me, miss. Lumingon ako. Si Ramon Castillo ay humihingi ng napkin. Tumingin siya sa akin na parang hangin lang ako. 30 taon ng mga Christmas party, mga barbecue sa bakuran, at sabay na pinapanood ang aming mga anak na lumaki at hindi niya ako nakilala. Ganoon na pala. Ako naging invisible. Ganoon na lang pala kababa ang tingin ng lahat sa mga katulong o sa isang asawa. Inabot ko sa kanya ang napkin at nagpatuloy. Dahan-dahang lumalapit sa mesa ni Jose. At doon ko siya nakita. At doon ko siya nakita. Nakatayo ako malapit sa isang haligi. Bahagyang natatakpan ng malalagong dahon ng isang palamuting halaman. Hawak ang isang tray ng mga kanape na unti-unti nang lumalamig. Pero hindi ko na alintana ang init o lamig dahil ang buong atensyon ko ay nakatuon sa isang babae. Ang babaeng sigurado akong dahilan ng lahat ng ito. Siya ay bata. Siguro nasa kalagitnaan ng kanyang 30s. May buhok siyang kulay pulot-pukyutan na malayang bumabagsak sa kanyang mga balikat na walang saplot. Nakasuot siya ng isang pulang bestida. Isang pulang bestida na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom at sigurado akong mas mahal pa sa isang buwang budget namin para sa grocery. Nakaupo siya 2 upuan ang layo mula sa aking asawa. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya kay Jose, alam na alam ko ang tinging iyon. Iyon ang tingin na ibinibigay ko kay Jose. 40 taon na ang nakalipas. Noong siya ay isa pa lamang junior accountant na may malalaking pangarap at ako ay isang sekretaryang naniniwala sa bawat salita niya. Iyon ang tingin ng paghanga, ng pag-asa, at ng isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman at matagal ko nang hindi nakikita sa mga mata niya kapag tumitingin siya sa akin.
Sino ang babaeng ito? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ko. At bakit napakadeliberado ng pag-iwas ng tingin ni Jose sa kanya? Nagkukunwari siyang nakikipag-usap sa katabi niya, pero nakikita ko ang panakaw niyang pagsulyap, isang mabilis na tingin, na sinusundan ng mabilis na pag-iwas. Parang may itinatago sila. Isang sikretong alam ng lahat sa mesang iyon, maliban sa akin, ang asawang nagtatago sa dilim. Nagpa siya akong lumapit. Hindi masyadong halata. Nagkunwari akong nag-aalok ng pagkain sa mga kalapit na mesa. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Bawat paghinga ko ay mababaw. Nag-iingat akong huwag matabig ang sinuman, huwag makabasag ng kahit ano. Kailangan kong maging perpektong waitress. Kailangan kong maging invisible. Habang papalapit ako, narinig ko ang kanilang mga tawanan. Narinig ko ang pangalan ni Jose na binabanggit ng paulit-ulit. Mga papuri, mga biro tungkol sa kanyang pagreretiro. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon siya, ang babaeng nakapula. Nakikita ko kung paano siya ngumingiti kapag nagsasalita si Jose. Nakikita ko kung paano niya bahagyang ikinikiling ang kanyang ulo, na parang bawat salita ng asawa ko ay isang hiyas na kailangan niyang pakinggan ng mabuti. Nang sa wakas ay narating ko ang isang lugar na sapat na ang lapit para marinig sila ng malinaw, nagsimula na ang mga talumpati. Tumayo si Ramon Castillo sa podium. Si Ramon, ang matalik na kaibigan ni Jose, ang ninong ng panganay naming si Marco. Tumingin ako sa kanya, at muli, parang hangin lang ako. 40 taon, simula ni Ramon, itinaas ang kanyang kupita, 40 taon ng dedikasyon. Nakita ko kung paano nagsimula si Jose mula sa ibaba. Nagpatuloy siya sa pagkukuwento tungkol sa mga tagumpay, tungkol sa mga deal na naisara, ang merger noong 2008. Ang mga kliyenteng naging tapat sa kumpanya dahil sa husay ni Jose. Habang nagsasalita si Ramon, nakatingin ako kay Jose. Nakita ko ang ngiti sa kanyang mga labi, ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. At pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ng babaeng nakapula. Isang mabilis na sulyap lang, pero puno ng kahulugan. Para bang sinasabi niya, para sa atin ito. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. At sa lahat ng ito, pagpapatuloy ni Ramon, at ang kanyang boses ay naging mas seryoso, si Jose ay hindi lamang isang kasamahan. Siya ay isang kaibigan, isang mentor, at kamakailan lang. Isang bagay na higit pa, huminto ang puso ko. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Ang kumpirmasyon. Jose, sabi ni Ramon na may malawak na ngiti. Kami ay nasasabik na ipaalam na kahit sa iyong pagreretiro, mananatili ka bilang isang espesyal na consultant para sa aming pinakabagong partner. Ikinumpas ni Ramon ang kanyang kamay, patungo sa babaeng may buhok na kulay pulot-pukyutan. Ang babaeng nakapula. Lahat kayo, salubungin natin si Isabel Reyes, ang papalit sa posisyon ni Jose, at nagpakita na sa amin na ang kinabukasan ng Cruz Associates ay nasa mabuting mga kamay. Nagpalakpakan ang lahat. Isang malakas, masigabong palakpakan. Tumayo si Isabel, ngumiti ng buong giliw, at naglakad patungo sa podium. At habang dumadaan siya kay Jose, ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa balikat ng aking asawa. Isang saglit lang iyon. Halos hindi mahahalata, pero nakita ko, malinaw na malinaw. At nakita ko kung paano bahagyang sumandal si Jose sa haplos na iyon. Parang isang halaman na humahanap sa sikat ng araw. Ang lahat ng hangin sa aking baga ay tila nawala. Ang lahat ng lakas sa aking mga tuhod ay biglang naglaho. Tumayo si Isabel sa harap ng lahat, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, hawak ang mikropono. Maraming salamat sa inyong lahat, sabi niya. At ang kanyang boses ay kasing lambing ng pulot. Hindi ko mararating ito kung wala ang gabay ni Sir Jose sa nakalipas na 2 taon. Higit pa siya sa isang mentor para sa akin. Huminto siya. Tumingin siya sa buong silid, at ang kanyang mga mata ay naghanap, at natagpuan niya ang mga mata ng aking asawa. Siya ang naging inspirasyon ko.
2 taon, 2 taon. 2 taon na palang ginagabayan ng asawa ko ang babaeng ito. At ni minsan, hindi ko man lang narinig ang pangalan niya. Sa loob ng 2 taon, mayroon na palang Isabel Reyes sa buhay niya. At ako ay naiwan sa dilim. Ako ay naging isang anino sa sarili kong tahanan, sa sarili kong buhay. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Hindi ito galit, hindi ito lungkot. Ito ay isang pakiramdam ng ganap na pagkawasak. Ang pundasyon ng aking buhay, ang 38 taon ng aming pagsasama, ay gumuho sa isang iglap. Binitiwan ko ang tray. Kumalat ang mga pagkain sa sahig na gawa sa marmol, ngunit wala akong pakialam. Kailangan kong umalis doon. Kailangan ko ng hangin. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa labas. Parang lumulutang lang ako, tinutulak ng isang puwersang hindi ko makontrol. Narinig ko ang nagulat na sigaw ng isang server nang madaanan ko siya. Naramdaman ko ang init mula sa mga kusinero habang tinatahak ko ang service door patungo sa kusina. Pero parang pelikula lang ang lahat at ako ay isang manonood sa sarili kong trahedya. Paglabas ko sa eskinita sa likod ng restaurant, ang malamig at mamasa-masang hangin ng gabi sa Maynila ay sumampal sa aking mukha. Iyon ang unang bagay na naramdaman ko. Isang sampal, isang malupit na paalala na ito ay totoo. Hindi ito isang masamang panaginip. Napahawak ako sa pader na ladrilyo. Ang magaspang na ibabaw nito ay parang sumasakit sa aking mga palad habang sinusubukan kong habulin ang aking hininga. Ang bawat paghinga ay parang may kasamang kirot na parang may mga bubog ng salamin sa aking lalamunan. Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na bahagyang kumikislap, sa gitna ng amoy ng basura at mantika mula sa kusina, doon ko inilabas ang lahat. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humikbi. Tahimik lang na dumaloy ang mga luha sa aking mga pisngi, mga luhang mainit, mga luhang puno ng sakit. 40 taon, ibinigay ko sa lalaking iyon ang 40 taon ng buhay ko, ang aking kabataan, ang aking mga pangarap, ang aking lakas. Naalala ko noong nagsisimula pa lang kami, nakatira sa isang maliit na apartment sa Sampaloc. Nagtatrabaho ako bilang isang clerk sa araw at nag-aaral siya ng abogasya sa gabi. 2 ang trabaho ko noon para lang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Naalala ko ang mga gabing halos hindi na ako natutulog, naghihintay sa kanyang pag-uwi, may daladalang mainit na kape at ilang pirasong pandesal. Naniniwala ako sa kanya, higit pa sa paniniwala niya sa kanyang sarili. Nakita ko ang potensyal sa kanya, ang kinabukasang naghihintay, at hindi ako nagkamali. Umunlad siya. Unti-unti siyang umakyat sa hagdanan ng tagumpay. Lumipat kami sa isang mas magandang bahay. Nagkaroon kami ng 2 anak, si Marco at si Ana. Ako ang nag-alaga sa kanila, halos mag-isa. Ako ang pumupunta sa mga parent-teacher meeting. Ako ang nag-aalaga sa kanila kapag may sakit sila. Ako ang nanonood ng kanilang mga school play habang ang upuan sa tabi ko ay laging bakante. Dahil si Jose, laging may meeting, laging may business trip, laging may kailangang tapusin. Para sa pamilya nating ito, Elena, lagi niyang sinasabi, para sa kinabukasan ng mga bata, at naniwala ako. Ngumiti ako sa hindi mabilang na mga hapunan ng kumpanya. Nakipag-usap sa mga asawa ng kanyang mga kasamahan, mga babaeng wala akong kaparehong interes. Nagkunwari akong interesado sa kanilang mga bagong alahas, sa kanilang mga biyahe sa ibang bansa, habang ang sarili kong mga pangarap ay unti-unting nalimot. Nagpanggap akong hindi ako nasasaktan kapag nakakalimutan niya ang aming anibersaryo, ang aking kaarawan, dahil naging abala sa trabaho. Lahat ng sakripisyong iyon, lahat ng pagtitiis. Para saan? Para dito. Ito ang aking gantimpala, ang mapalitan ng isang babaeng mas bata. Mas maganda, mas matalino, marahil. Isang babaeng nagngangalang Isabel. Habang siya ay nagdiriwang sa loob, kasama ang lahat ng aming mga kaibigan, ako ay narito sa labas, sa isang maruming eskinita. Nakasuot ng uniforme ng isang katulong. Ang kahihiyan, ang sakit, ay parang lason
na kumakalat sa buong katawan ko. Para akong pinagtaksilan hindi lang ng aking asawa, kundi ng buong buhay na pinaghirapan kong buuin. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ng aking apron. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ko ito. Isang text message mula sa aking anak na si Ana. Ang aking bunso, ang aking prinsesa. Ma, nasaan ka? Sabi ni Papa masama daw ang pakiramdam mo, kaya nagpaiwan ka sa bahay. Okay ka lang po ba? Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Sabi ni Papa, masama daw ang pakiramdam mo. Nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya sa aming sariling anak. Ginamit niya ang aking kalusugan bilang isang dahilan para lang itago ako, para itago ang kanyang sikreto. Ang sakit ay mas lalong tumindi. Hindi na lang ito tungkol sa akin at sa kanya. Idinamay na niya ang aming mga anak sa kanyang mga kasinungalingan. Nag-type ako ng sagot. Ang mga daliri ko ay manhid. Okay lang ako anak. Nagpapahinga lang. Isa na namang kasinungalingan. Lahat kami ngayon ay mga sinungaling. Isang pamilyang binuo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Tumingin ako sa aking refleksyon sa isang maduming bintana. Nakita ko ang isang pagod na babae, isang babaeng may kulubot na, sa paligid ng kanyang mga mata. Isang babaeng halos hindi ko na makilala. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may nakita akong isang kislap ng galit. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ako aalis ng ganito na lang. Hindi ako magiging biktima sa kwentong ito. Kung ito ang huling gabi ng aming pagsasama, sisiguraduhin kong malalaman ko ang lahat. Bawat detalye, bawat sikreto. Inayos ko ang aking apron. Itinali ko muli ang aking buhok. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang aking puso. At pagkatapos, naglakad ako pabalik. Pabalik sa liwanag. Pabalik sa gitna ng mga taong nagdiwang sa aking pagkawasak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang dating Elena. May dala na akong bagong determinasyon. Isang determinasyong alamin ang buong katotohanan. Pagbalik ko sa loob ng ballroom, iba na ang pakiramdam. Ang kaninang ingay ng masayang pagdiriwang ay parang naging isang mapanuksong bulungan sa aking mga tainga. Ang mga kumikinang na ilaw ay tila nanunuya. Ang mga ngiti sa mukha ng mga tao ay parang mga maskarang nagtatago ng mga sikreto. Ang formal na programa ay tapos na. Ang mga talumpati ay natapos na. Ngayon, ang mga bisita ay nakatayo sa maliliit na grupo. Nag-uusap, tumatawa, umiinom. Ang party ay nasa social phase na nito. Ito ang perpektong pagkakataon. Kumuha ako ulit ng isang tray, ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng mga baso ng champagne. Naglakad ako ng may layunin. Bawat hakbang ko ay kalkulado. Hindi na ako ang babaeng natatakot at nanginginig. Ako na ngayon, ang mangangasong nagmamasid sa kanyang biktima. Ang target ko? Ang grupo kung nasaan si Isabel. Madali siyang mahanap. Siya ang sentro ng atensyon. Nakapalibot sa kanya ang mga kalalakihan, karamihan ay mga kasamahan niya sa trabaho. Bawat isa ay nagpapapansin, nag-aalok ng papuri. Ngunit napansin ko ang isang bagay. Kahit na siya ay nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa kanila, ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa isang direksyon. Sa direksyon ng bar. At doon, nakita ko si Jose. Nakatayo mag-isa. Hawak ang isang baso ng whiskey. Tinitingnan niya ang yelo na dahan-dahang natutunaw sa kanyang inumin, na para bang iyon ang pinaka-interesanting bagay sa buong mundo. Pero alam kong hindi siya doon nakatingin. Naghihintay siya, nagmamasid. Ang distansya sa pagitan nila, ang katahimikan sa pagitan nila, ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-uusap. Huminga ako nang malalim at lumapit sa grupo ni Isabel. "Excuse me ma'am," sabi ko, inaalok ang tray. Ang boses ko ay kalmado at propesyonal, salungat sa unos na nangyayari sa loob ko. Tumingin sa akin si Isabel. At sa pagkakataong ito, talagang tumingin siya sa akin. Hindi tulad ng iba na tumitingin lang, na parang hangin. Tinitigan niya ako sa mata. Sa isang nakakatakot na sandali,
Inakala kong may nakita siya, na nakilala niya ang sakit, ang galit, ang asawa ng lalaking hinahangaan niya. Pero pagkatapos, ngumiti siya, isang tunay na ngiti, at kumuha siya ng isang baso ng champagne. Salamat. Tamang-tama ito, sabi niya. Napansin ko ang kanyang accent. Hindi ito tulad ng tipikal na taga-Maynila. Mayroon itong lambing, na parang galing siya sa probinsya. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Tanong niya. Nagulat ako sa kanyang tanong. Hindi ko inaasahan na kakausapin niya ako. Kakasimula ko lang po. Sagot ko. Pinapanatili ang aking karakter. Kumukuha lang ng extra shifts para sa Pasko. Naiintindihan ko yan. Tumawa siya ng mahina. Naging waitress din ako noong college. Pinakamahirap na trabaho na naranasan ko. Hindi ko inaasahang magugustuhan ko siya. Ayokong magustuhan siya. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang boses. Isang pagiging totoo na hindi tumutugma sa imahe ng isang mang-aagaw na binuo ko sa aking isipan. Ang babaeng ito ay hindi isang kontrabida sa teleserye. Siya ay isang tao. Isang taong may sariling kwento. Congratulations po sa promotion, sabi ko. Sinusubukan kong ituloy ang usapan. Siguradong nakaka-excite. Nakakatakot din, sagot niya. At ibinaba niya ang kanyang boses na parang may ibinubulong na sikreto. Sa totoo lang, hindi ko alam kung handa na ba ako. Pero naniniwala sa akin si Sir Jose. Sobrang suporta niya sa lahat ng bagay. Doon na. Ang pangalan niya. Binanggit na niya. Ang diborsyo ko. Ang laban para sa custody ng anak ko. Ang pagsisimula ulit sa edad na 34. Age. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala siya. Diborsyo. Custody. Nagsisimula ulit. Ang babaeng ito ay may pinagdaanan. Isang komplikadong kwento. Bigla, ang galit ko ay nahaluan ng isang emosyon na hindi ko inaasahan. Kaunting awa. Mukha po siyang mabuting mentor. Sabi ko, maingat sa bawat salita. Ang pinakamabuti. Muling napatingin ang mga mata ni Isabel kay Jose. Ang tingin niya ay puno ng paghanga at pasasalamat. Napakaswerte ng asawa niya. Halos mabitawan ko ang hawak kong tray. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Palagi niya itong ikinukwento. Nagpatuloy si Isabel. Hindi alam ang epekto ng kanyang mga salita sa akin. Laging, si Elena ganito, si Elena ganyan. 40 taon na silang kasal. Mai-imagine mo ba yun? Yun ang pangarap, di ba? Parang umiikot ang aking paningin. Si Jose? Ikinukwento ako? Sa kanya? Talaga po? Yun lang ang salitang lumabas sa bibig ko. Oo naman. Sabi niya, si Ma'am Elena daw ang dahilan kung bakit siya naging matagumpay. Nananiwala daw sa kanya ang asawa niya noong wala pang naniniwala sa kanya. Bumuntong hininga si Isabel. Isang buntong hiningang puno ng pangarap. Sana balang araw, mahanap ko rin yun. Isang taong titingin sa akin sa paraan ng pagtingin niya sa asawa niya. Hindi na ako makapagsalita. Ang lahat ng aking teorya, ang lahat ng aking hinala, ay biglang nagkawatak-watak. Hindi ito tugma. Walang nagtutugma sa kwentong binuo ko sa aking isipan. Ang sikretong alahas. Ang pagsisinungaling tungkol sa party. Ang tingin niya kay Isabel. Kung si Isabel ay isang protege lang, isang taong tumanaw ng utang na loob, kung gayon, nasaan ang pulseras? Para kanino iyon? Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na. Congratulations po ulit. Mabilis akong tumalikod at bumalik sa kusina. Ang isip ko ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa mga kabayo sa karera. Maaari kayang nagkamali ako? Maaari kayang ang resibo ay para sa kaarawan ni Ana? O baka para sa asawa ni Marco? Ngunit bakit siya magsisinungaling tungkol sa party ngayong gabi? Bakit niya sasabihing bawal ang mga asawa kung kitang-kita ko naman ang asawa ni Ramon, si Barbara, na nakaupo sa pangunahing mesa? Ang asawa ni Susan Reyes ay nasa tabi ng bar. Hindi. Mayroon pa ring mali. Mayroon pa ring kulang sa puzzle na ito. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text sa aking anak na si Marco. Siya ay nasa Amerika na. Ngunit linggo-linggo kaming nag-uusap. Anak, mabilis na tanong. Nagbigay ba sa iyo ng pera si Papa kamakailan? Baka para sa anniversary gift para kay Karen? Ang sagot ay dumating kaagad. Hindi po ma.
Bakit po? Okay lang po ba ang lahat? Hindi na ako sumagot. Mayroon pa akong isang huling gagawin bago matapos ang gabing ito. Ang huling bahagi ng party ay parang isang panaginip na unti-unting kumukupas. Ang mga bisita ay isa-isa nang nagpapaalam. Ang musika ay humina na. At ang dating masiglang ballroom ay unti-unti nang nababalot ng katahimikan. Sa buong panahong iyon, nanatili ako sa anino. Nagmamasid, naghihintay. Ang aking puso ay tumitibok ng may halo-halong pag-asa at takot. Ang sinabi ni Isabel ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa sa aking isipan, pagdududa sa sarili kong mga hinala. Ngunit ang binhing iyon ay napapalibutan pa rin ng makapal na pader ng ebidensya. Ang resibo, ang mga kasinungalingan, ang distansya. Sa wakas, nakita ko si Jose na naglalakad patungo sa coat check. Mag-isa siya. Ito na ang aking pagkakataon. Iniwan ko ang aking tray sa isang mesa at lumakad ng may determinasyon patungo sa kanya. Hindi bilang si Elena, ang kanyang asawa, kundi bilang ang hindi kilalang waitress na naging invisible buong gabi. Sir, matutulungan ko po ba kayo sa inyong coat? Tanong ko, pinanatili ang aking boses na magalang at walang emosyon. Lumingon si Jose. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa akin nang walang anumang pagkilala. Ang kanyang sariling asawa sa loob ng 38 taon. At para sa kanya, ako ay isa lamang sa mga staff. Ang sakit ay kumirot muli, ngunit itinago ko ito. Oo, salamat. Number 47, sabi niya, iniaabot sa akin ang isang maliit na numero. Kinuha ko ang kanyang coat mula sa rack, ang charcoal wool coat na binili ko para sa kanya noong Pasko 3 taon na ang nakalipas. Naaalala ko pa ang araw na iyon. Ang saya sa kanyang mga mata nang buksan niya ang regalo. Nasaan na ang sayang iyon ngayon? Habang tinutulungan ko siyang isuot ito, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, isang pamilyar na pakiramdam na matagal ko nang hindi nadama ng ganito kalapit. Napansin ko ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, sumulyap sa screen, at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Ang uri ng ngiti na nakita ko kanina nang tumingin siya kay Isabel. Mabilis niyang ibinulsa ang telepono na parang may itinatago. Doon, nagpa siya akong subukan ang isang bagay. Isang malaking gabi po, sir, sabi ko. Sinisikap na maging kaswal, pagre-retiro. Isang napakalaking milestone po iyan. Nagulat siya na kinakausap ko siya. Tumingin siya sa akin. Marahil ay sinusubukang alalahanin kung saan niya ako nakita. Oo nga. Mabilis na lumipas ang 40 taon. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod at kalungkutan. Sigurado po akong ipinagmamalaki kayo ng inyong asawa. Sabi ko, diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Isang bagay ang kumislap sa kanyang mukha. Pagkakasala, kalungkutan, o pareho? Umiwas siya ng tingin. Sana nga, sabi niya ng mahina. Halos pabulong. Sana alam niya kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ako naging magaling sa pagpapakita nito kamakailan. Ang puso ko ay biglang tumigil. Ang mga salitang iyon, hindi ko inaasahan. Bakit po hindi? Tanong ko, hindi na napigilan ang aking sarili. Tumingin siya sa akin noon. Talagang tumingin. Sa isang sandali, akala ko'y nabigo na ang aking pagpapanggap. Na sa wakas ay makikita na niya, sa likod ng salamin at apron, ang babaeng kasama niya sa halos buong buhay niya. Ngunit umiling lang siya, na parang nagbubuhos ng sama ng loob sa isang estranghero. Siguro, dahil sa buhay, sabi niya. Gigising ka na lang isang araw, at marerealize mo na masyado kang nakatutok sa pupuntahan mo, na nakalimutan mo nang i-appreciate ang paglalakbay. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang coat. At sa oras na malaman mo yan, 65 ka na at nag-iisip kung may oras ka pa ba para itama ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Sila ay puno ng pagsisisi, ng isang kalungkutang hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Bigla, ang galit ko ay nagsimulang matunaw. Napapalitan ng isang bagay na mas komplikado. Mayroon pa po? Sabi ko. At sa pagkakataong ito, ang boses ko ay hindi na boses ng isang waitress. Ito ay boses ni Elena.
laging may oras. Ngumiti siya ng malungkot. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana, tama ka. Kumuha siya ng isang papel na pera mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa aking kamay, isang 500 peso bill. Salamat sa pakikinig, sabi niya. Maligayang Pasko. At pagkatapos, tumalikod na siya at umalis. Naiwan akong nakatayo doon sa coat check room, hawak ang 500 piso. Ang luha ay tahimik na dumadaloy sa aking pisngi, tumutulo sa hiniram kong apron. Ang perang ito ay parang simbolo ng aming relasyon ngayon. Isang transaksyon sa pagitan ng dalawang estranghero, isang bayad para sa isang serbisyo. Ngunit ang kanyang mga salita, ang kanyang kalungkutan ay nag-iwan sa akin ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Kung nagsisisi siya, bakit niya ginagawa ito? Kung mahalaga ako sa kanya, bakit niya ako sinasaktan ng ganito? Ang gabi ay nagtapos hindi sa isang malinaw na conclusion, kundi sa isang mas malalim na kalituhan. Ang aking misyon ay hindi pa tapos. Kailangan kong malaman ang katotohanan at alam kong may isang tao pa akong kailangang kausapin. Ang babaeng pinagmulan ng lahat ng ito, si Isabel Reyes. Kinabukasan, gagawin ko ang isang bagay na mas matapang pa kaysa sa pagpapanggap bilang isang waitress. Haharapin ko siya. Hindi bilang isang anino, kundi bilang si Elena Cruz, ang asawa. At sa pagkakataong iyon, wala nang itatago, wala nang kasinungalingan. Hihingin ko ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang pag-uusap namin ni Isabel, gaano man kaikli, ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa aking puso. Isang puwang na dating puno ng galit at katiyakan, ngunit ngayon ay napalitan ng isang nakakabinging kalituhan. Napakaswerte ng asawa niya. Palagi niya itong ikinukwento. Sana balang araw, mahanap ko rin ang isang taong titingin sa akin sa paraan ng pagtingin niya sa asawa niya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan habang ako'y pabalik sa kusina. Parang isang sirang plaka. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari na ang babaeng inaakala kong kaagaw ko sa aking asawa ay siya pa ang nagsasabi sa akin kung gaano ako kamahal ni Jose? Paano nangyari na ang taong pinagseselosan ko ay siya pa ang nangangarap na magkaroon ng isang pag-ibig na tulad ng sa amin? Hindi ito tugma. Walang nagtutugma. Tumayo ako sa isang sulok ng maingay na kusina, sa gitna ng kalansing ng mga plato at sigawan ng mga chef, ngunit parang nasa ibang mundo ako. Sinubukan kong pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng puzzle. Sa isang banda, mayroon akong matibay na ebidensya. Ang resibo para sa isang pulseras na nagkakahalaga ng ₱250,000, isang halagang hindi biro. Isang halagang kayang bumili ng isang maliit na kotse o magpaaral ng isang bata sa kolehiyo. Ito ay isang konkretong bagay. Isang piraso ng papel na nagsasabi ng isang kwento ng paggasta ng isang sikreto. Pagkatapos, mayroon ding pagsisinungaling. Ang malinaw at direktang pagsisinungaling tungkol sa party. Bawal ang asawa, sabi niya. Ngunit narito ako, napapaligiran ng mga asawa ng kanyang mga kasamahan. Nakita ko si Barbara, ang asawa ni Ramon. Nakita ko ang asawa ni Susan. Lahat sila ay narito, nagdiriwang kasama ng kanilang mga kabiyak. Ako lang. Ako lang ang asawang ipinagtabuyan. Ang kasinungalingang iyon ay isang malaking pader na humaharang sa anumang posibleng magandang paliwanag. At nariyan din ang kanyang mga kilos nitong mga nakaraang buwan, ang pagiging mailap. Ang mga gabing umuuwi siya ng huli, amoy alak, at sasabihing may tinapos lang na trabaho. Ang mga oras na mahuhuli ko siyang nakangiti sa kanyang telepono, at mabilis itong itatago kapag napansin niyang nakatingin ako. Ang distansya sa pagitan namin sa kama, isang distansyang hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang malamig na espasyo na dati puno ng init at paglalambing. Lahat ng ito ay tumuturo sa iisang direksyon, pagtataksil. Ngunit, sa kabilang banda, mayroon na ngayong mga salita ni Isabel. Hindi siya nagsinungaling. Iyon ang naramdaman ko. Mayroong isang uri ng kalungkutan at katapatan sa kanyang mga mata na mahirap pekein. Ang kwento niya tungkol sa kanyang diborsyo, sa kanyang anak, iyon ay totoo.
At ang paraan ng pagbanggit niya kay Jose, hindi ito ang tono ng isang kerida. Ito ay ang tono ng isang estudyanteng nagpapasalamat sa kanyang guro, ng isang anak na humahanga sa kanyang ama. Sabi niya, si Ma'am Elena daw ang dahilan kung bakit siya naging matagumpay. Posible ba? Posible bang sa kabila ng lahat ng nakikita ko, sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko, ay mayroon pa ring pagmamahal si Jose para sa akin? Posible bang sa likod ng kanyang mga kasinungalingan ay mayroon pa ring paggalang? Ang isip ko ay parang isang barkong nahuli sa gitna ng isang malakas na bagyo, hinihila sa magkaibang direksyon. Ang puso ko, na kanina lang ay buo sa kanyang galit, ay ngayon ay basag na sa pagkalito. Ano ang mas paniniwalaan ko? Ang mga ebidensyang nakikita ng aking mga mata o ang mga salitang naririnig ng aking mga tainga mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan? Kinuha ko ang aking telepono at muling binasa ang text ni Marco. Hindi po, ma. Bakit po? Okay lang po ba ang lahat? Ang tanong niya ay parang isang sundang na tumusok sa aking puso. Hindi. Hindi okay ang lahat. Ang pamilyang pinaghirapan kong buuin ay unti-unti nang nagkakawatak-watak dahil sa mga sikreto at kasinungalingan. At narito ako, nag-iisa sa gitna ng lahat. Bumalik ako sa labas ng kusina. Dala-dala ang bigat ng aking kalituhan. Nagpatuloy ako sa pag-ikot, sa pag-aalok ng inumin, sa pagngiti sa mga taong hindi nakakakita sa akin. Ngunit sa loob-loob ko, ako ay nagdedebate, nag-iisip, naghahanap ng isang bagay, kahit isang maliit na bagay lang na magbibigay sa akin ng kalinawan. Tumingin ako sa direksyon ni Jose. Nakita ko siyang nakikipag-usap kay Ramon. Tumatawa sila, para bang walang problema sa mundo. Para bang ang asawa niya ay wala sa isang maduming eskinita kanina lang. Umiiyak. Para bang ang buhay niya ay perpekto. At sa sandaling iyon, ang galit ay bumalik. Mas malakas, mas matindi. Maaaring totoo ang sinabi ni Isabel tungkol sa kanyang sarili. Maaaring hindi siya ang kerida. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na si Jose ay may itinatago. Kung hindi si Isabel, ang para kanino ang pulseras. Sino? At kung talagang mahal niya ako at ipinagmamalaki, bakit niya ako itinago ngayong gabi? Ang kalituhan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Ang pag-uusap namin ni Isabel ay hindi ang katapusan. Ito ay isang bagong kabanata lamang sa aking paghahanap. Hindi ko nahahanapin ang sino. Ang hahanapin ko ngayon ay ang bakit. Bakit, Jose? Bakit mo ito ginagawa sa atin? Habang papalapit ang pagtatapos ng gabi, alam kong mayroon pa akong isang huling pagkakataon. Isang huling pagtatangka na makakuha ng kahit isang piraso ng katotohanan mula mismo sa kanya. Hindi ko siya haharapin bilang asawa niya. Masyado pang maaga para doon. Haharapin ko siya sa huling pagkakataon bilang isang anino. Bilang isang estranghero kung kanino, marahil ay magsasabi siya ng totoo. Ang gabi ay unti-unti nang namamatay. Ang malakas na tugtugin ay napalitan na ng isang malumanay na jazz, isang senyales na oras na para umuwi. Ang mga bisita na may ngiti pa rin sa kanilang mga labi mula sa alak at masayang kwentuhan ay isa-isa nang naglalakad patungo sa labasan. Ang aking mga paa ay pagod na. Ang aking likod ay masakit na. Ngunit ang aking isip ay mas alerto kaysa dati. Ito na ang huling eksena sa dula-dulaang ito. Mula sa aking kinatatayuan, malapit sa isang dessert table, nakita ko si Jose na nagpapaalam sa kanyang mga huling kausap. Isang tapik sa balikat dito, isang huling halakhak doon. At pagkatapos, naglakad siya patungo sa coat check. Mag-isa, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, na parang biglang bumagsak ang bigat ng buong gabi sa kanya. Ito na. Huminga ako ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas ko, at sumunod sa kanya. Ang coat check room ay maliit at tahimik, isang malaking kaibahan sa ingay ng ballroom. Isang batang babae ang nag-aasikaso sa counter, ngunit abala siya sa paghahanap ng isang coat. Nakatayo si Jose, matiyagang naghihintay, nakatalikod sa akin. Dahan-dahan akong lumapit. Ang tunog lang ng aking sapatos sa sahig ang maririnig. Sir,
Matutulungan ko po ba kayo sa inyong coat? Ang boses ko ay halos perpekto na isang boses ng isang empleyadong pagod ngunit magalang. Lumingon si Jose. Sa ilalim ng mas maliwanag na ilaw ng silid na ito, mas nakita ko ang kanyang mukha. Nakita ko ang mga linya ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata. Nakita ko ang ilang hibla ng buhok na wala sa lugar. Sa isang iglap, gusto ko siyang yakapin. Gusto kong ayusin ang kanyang buhok. Gusto kong sabihin, halika na, umuwi na tayo. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Dahil ang mga mata niyang tumingin sa akin ay mga mata ng isang estranghero. Walang bahid ng pagkilala. Walang anumang kislap. Ako ay isa lamang unipormadong katawan na naroroon para pagsilbihan siya. Ang kirot ay muling bumalik. Ngunit tinanggap ko na ito bilang isang matandang kaibigan. Oo, salamat. Number 47, sabi niya, iniaabot ang numero. Kinuha ko ito. Ang aming mga daliri ay nagdikit sa loob ng isang segundo. Naramdaman ko ang pamilyar na init ng kanyang balat. Naramdaman kaya niya ang panginginig ng aking kamay? Hindi, masyado siyang abala sa kanyang sariling mundo. Habang hinahanap ko ang kanyang coat, pinagmasdan ko siya mula sa gilid ng aking mga mata. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa kawalan. Ano kaya ang nasa isip niya? Iniisip niya kaya ang tagumpay ng gabing ito? O iniisip niya kaya ang babaeng nagngangalang Isabel? O marahil ay iniisip niya ako, ang asawang iniwan niya sa bahay na may kasinungalingang masama ang pakiramdam? Natagpuan ko ang kanyang charcoal wool coat. Ang coat na binili ko para sa kanya. Dinala ko ito sa kanya. At tulad ng isang mahusay na valet, inalalayan ko siya sa pagsusuot nito. Ang amoy ng kanyang pabango, isang mamahaling pabango na hindi ko binili para sa kanya ay pumuno sa aking ilong. Isa na namang maliit na detalye, isa na namang piraso ng puzzle. Habang inaayos ko ang kwelyo ng kanyang coat, nag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha niya ito. At muli, nakita ko ang ngiting iyon. Isang pribado, masayang ngiti. Ang ngiting, hindi na para sa akin. Mabilis niyang ibinulsa ito. Ngunit nakita ko na. Nakita ko ang lahat ng kailangan kong makita sa ngiting iyon. Isang malaking gabi po, sir. Ulit ko sa aking linya kanina. Pagre-retiro. Isang napakalaking milestone po iyan. Kailangan kong malaman. Kailangan kong marinig ang kanyang sasabihin. Oo nga. Mabilis na lumipas ang 40 taon. Sagot niya, ang kanyang atensyon ay nasa malayo pa rin. Sigurado po akong ipinagmamalaki kayo ng inyong asawa. Sabi ko, idiniin ang bawat salita. Sa pagkakataong ito, ang reaksyon niya ay mas malinaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Tumingin siya sa sahig, sana nga, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na hindi ko maintindihan. Sana alam niya kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ako naging magaling sa pagpapakita nito kamakailan. Ang mga salitang iyon ay parang isang alon na humampas sa akin. Ito ba ay isang pag-amin ng pagkakasala? Isang pagsisisi? Bakit po hindi? Tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginig. Tumingin siya sa akin. At sa pagkakataong iyon, parang mayroon siyang nakita. Isang pamilyar na bagay sa aking mga mata. Ngunit nawala rin ito kaagad. Umiling siya. Siguro dahil sa buhay. Gigising ka na lang isang araw at marerealize mo na masyado kang nakatutok sa pupuntahan mo na nakalimutan mo nang i-appreciate ang paglalakbay. Inayos niya ang kanyang coat at sa oras na malaman mo yan, i-65 ka na at nag-iisip kung may oras ka pa ba para itama ang lahat. Ang kanyang mga salita ay puno ng bigat, puno ng pagsisisi. Ngunit hindi nito maipaliwanag ang pulseras. Hindi nito maipaliwanag ang kasinungalingan. Mayroon pa po, sabi ko. At ang mga salitang iyon ay para sa kanya, ngunit para na rin sa akin. Laging may oras, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sana tama ka. Dumukot siya sa kanyang pitaka. Inilabas niya ang isang bughaw na papel na pera. Isang 500 peso bill. Inilagay niya ito sa aking kamay, ang kanyang mga daliri ay malamig na ngayon. Salamat sa pakikinig, sabi niya. Maligayang Pasko.
At pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad palayo. Iniwan akong nakatayo doon sa gitna ng katahimikan ng coat check room. Nakatitig ako sa 500 peso bill sa aking palad. Ang perang ito, na para sa kanya ay isang simpleng tip, para sa akin ay isang insulto, isang simbolo ng aming distansya. Ang halaga ng aking serbisyo para sa gabing iyon. Ang presyo ng aking pagiging invisible. Pinigilan ko ang paghikbi. Pinunasan ko ang isang takas na luha. Ang gabi ay tapos na. Ang aking pagpapanggap ay tapos na. Ngunit ang aking laban ay ngayon pa lang magsisimula. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay parang isang malupit na paalala ng gabing nagdaan. Bawat sulok ng aming bahay, ang bahay na binuo namin, nang magkasama ay parang sumisigaw ng mga kasinungalingan. Nagising si Jose na may hangover. Nagreklamo tungkol sa sakit ng ulo at walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ko. Magandang umaga, mahal, bati niya. Sinusubukang humalik sa akin, ngunit umiwas ako. May breakfast meeting ako sa book club ko, sabi ko. Ang boses ko ay malamig at walang emosyon. Isa na namang kasinungalingan. Ngunit ito na ang huli. Hindi ako nag-almusal. Hindi ko kayang kumain. Ang tanging nagpapatakbo sa akin ay kape at isang desperadong pangangailangan para sa katotohanan. Nagmaneho ako papunta sa Rockwell, isang lugar na malayo sa aming karaniwang pinupuntahan. Doon ko sinabing magkita kami ni Isabel. Nag-text ako sa kanya kaninang madaling araw, gamit ang isang numero na hindi nakapangalan sa akin. At sinabing ako ang asawa ni Jose Cruz at kailangan namin mag-usap. Nagulat ako nang pumayag siya kaagad. Dumating ako ng maaga. Umupo ako sa loob ng aking kotse. Pinapanood ang mga taong naglalakad. Bawat isa ay may sariling buhay, sariling kwento, walang kamalay-malay sa dramang malapit ng maganap. Sa wakas, dumating siya. Nakasuot ng simpleng maong at sweater, walang bakas ng glamorosang babae mula sa party. Mukha siyang pagod, na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Humugot ako ng malalim na hininga. Inipon ang lahat ng aking tapang at lumabas ng kotse. Pumasok ako sa coffee shop. Nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok, abala sa kanyang laptop. Naglakad ako patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang haba. Pwede bang makiupo? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Pagkatapos, dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkilala. Ikaw yung waitress kagabi. Ako rin ang asawa ni Jose, sabi ko. Umupo sa tapat niya nang hindi na naghihintay ng imbitasyon. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ano? Elena Cruz. Pagpapakilala ko. Kasal sa loob ng 38 taon. 2 anak. Isang apo na paparating. Inilatag ko ang mga katotohanan na parang mga baraha sa mesa. Ang bibig ni Isabel ay bumukas at sumara, ngunit walang salitang lumabas. Hindi ko maintindihan. Sa wakas ay nasabi niya, "Bakit? Bakit ka nagtatrabaho sa party?" Hindi ako nagtatrabaho. Nagmamanman ako, sabi ko ng diretsyo. Sinabi sa akin ng asawa ko na hindi ako imbitado. Sinabi niya na para lang sa mga empleyado. Kaya nagpanggap ako para malaman kung bakit. Umiling si Isabel. Diyos ko, yan ay nakakabaliw. Talaga ba? Tanong ko. Ang boses ko ay tumataas na. Ang asawa ko ay nagsisinungaling sa akin sa loob ng maraming buwan. Mga sikretong resibo, mga hindi maipaliwanag na pag-alis, at pagkatapos, nakita ko siya kasama mo. Isang maganda at batang babae na 2 taon na pala niyang mini-mentor nang hindi man lang nababanggit ang pangalan mo. Ano ang inaasahan mong iisipin ko? Iniisip mong may relasyon kami ni Sir Jose? Ang kanyang tanong ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Kaya ako narito, tumahimik si Isabel ng matagal. Tinitigan niya ang kanyang kape, na parang doon niya hinahanap ang mga tamang salita. Pagkatapos, tumawa siya. Hindi isang masamang tawa,
Isang malungkot na tawa, isang pagod na tawa. Mrs. Cruz, Elena, sabi niya, tumingin sa akin ng diretsyo. Wala kaming relasyon ng asawa mo. Paano ako makakasiguro? Huminga siya ng malalim. Dahil ako ay isang lesbian, natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na hindi ko inaasahan. Ano? Ako ay tomboy, pag-uulit niya. Nag-out ako noong kasagsagan ng diborsyo ko, na isa sa mga dahilan kung bakit ito naging napakagulo. Hindi ito matanggap ng dati kong asawa. Uminom siya ng kanyang kape. Alam ni Sir Jose, isa siya sa iilang tao sa opisina na nakakaalam at naging napakasuportado niya. Ang isip ko ay muling umikot. Isang lesbian. Pero, ang tingin mo sa kanya, kagabi, ang paghaplos sa balikat, pasasalamat, respeto, paliwanag niya, at ang kanyang mga mata ay lumambot. Naaalala ko sa kanya ang tatay ko, na namatay noong 20 anyos ako. Kapag tinitingnan ko si Sir Jose, nakikita ko ang tatay, na sana ay mas nakasama ko pa ng matagal. Yun lang yon. Napasandal ako sa aking upuan. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa aking katawan. Ang buong teorya ko, ang pundasyon ng aking galit, ay gumuho sa isang iglap, kung hindi si Isabel. Kung gayon, ang pulseras, ang mga kasinungalingan. Kung ganoon, bakit hindi niya ako inimbita sa party? Bakit kailangan ng lahat ng sikreto? Inilapag ni Isabel ang kanyang tasa. Sa tingin ko, siya ang dapat mong tanungin yan. Pero, maaari kong sabihin sa iyo kung ano ang sinabi niya sa akin noong nakaraang linggo habang naghahanda kami para sa transition. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na may pinaplano siya, isang sorpresa para sa iyo. Nag-atubili siya. Pinangako niya sa akin na hindi ako magsasabi kahit kanino. Pero sinabi niyang pinapatay na siya ng paglilihim nito. Sinabi niyang alam niyang naging malayo siya, na masyado siyang nakatutok sa paggawa ng lahat na perpekto, kaya napabayaan na niya ang pinakamahalaga, isang sorpresa. Anong klasing sorpresa? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero Elena, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, tinawag niya ako sa aking unang pangalan. Ang paraan ng pagkukwento ng lalaking iyon tungkol sa iyo. Hindi iyon ang paraan ng pagsasalita ng isang nagtataksil na asawa. Iyon ay ang paraan ng pagsasalita ng isang lalaking umiibig. Isang lalaking natatakot na nauubusan na siya ng oras para ipakita ito. Nagmaneho ako pauwi na parang nasa isang panaginip. Ang mga salita ni Isabel ay umuulit-ulit sa aking isipan. Isang sorpresa, isang lalaking natatakot na nauubusan na siya ng oras. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga huling gabing pag-uwi, maaaring hindi ito dahil sa ibang babae, kundi dahil sa pagpaplanong ito. Ang mga ngiti sa kanyang telepono. Marahil ay mga kumpirmasyon mula sa travel agent o sa kung sino mang katulong niya. Ngunit ang kasinungalingan tungkol sa party, iyon pa rin ang hindi ko maintindihan. Pagdating ko sa aming driveway, pinatay ko ang makina ng kotse at nanatili lang sa loob. Tinitigan ko ang aming bahay. Ang bahay na naging saksi sa lahat ng aming saya at lungkot sa loob ng 32 taon. Ang puno ng mangga na inakyat ni Marco at Ana noong sila'y mga bata pa. Ang duyan sa beranda kung saan kami ni Jose ay nauupo tuwing hapon, pinag-uusapan ang aming kinabukasan. Binuo namin ang buhay na ito nang magkasama, bawat piraso nito, bawat alaala, at muntik ko na itong wasakin lahat dahil sa isang hinala. Bumaba ako ng kotse at pumasok sa loob. Naabutan ko si Jose sa kanyang study, napapaligiran ng mga papel. Nag-angat siya ng tingin nang pumasok ako, nagulat. Ang aga naman yata natapos ng book club niyo. Walang book club, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Umupo ako sa silyang katapat ng kanyang mesa. Jose, kailangan nating mag-usap. Ibinaba niya ang kanyang ballpen. Sige, nasa party mo ako kagabi. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ano? Paano? Para lang sa mga empleyado yon. Hindi. Nandoon ang asawa ni Ramon. Nandoon ang asawa ni Susan.
Nakita ko sila. Pinanood ko ng mabuti ang kanyang reaksyon. Nagsinungaling ka sa akin. Sinadya mong sabihin na hindi ako pwedeng pumunta. Namutla si Jose. Elena, kaya kong ipaliwanag. Kung gayon, magpaliwanag ka. Dahil ginugol ko ang huling buwan sa paniniwalang mayroon kang ibang babae. Nakakita ako ng resibo ng alahas, Jose. 500,000 piso. Naging mailap ka at malihim. At sinadya mong hindi ako isama sa pinakamalaking gabi ng iyong karera. Napapikit siya. Diyos ko, Elena, patawarin mo ako. Patawad para saan? Ano ang itinatago mo? Dahan-dahang tumayo si Jose. Lumakad siya patungo sa isang drawer ng kanyang mesa. Kumuha ng isang makapal na folder at iniabot ito sa akin. Ito, binuksan ko ito. Sa loob ay may 12-dosenang mga brochure para sa isang villa sa Tuscany, para sa mga cooking class sa Paris, para sa isang 2 buwang Mediterranean cruise. Pinaplano ko ang ating pagre-retiro, sabi ni Jose ng mahina. Ang ating pagre-retiro ng magkasama. Gusto kong maging perpekto ito. Bawat detalye, bawat destinasyon. Nakikipagkita ako sa mga travel agent, nagre-research ng mga restaurant, nagbubook ng mga tour sa loob ng 6 na buwan. Umupo siya sa gilid ng kanyang mesa. Ang plano ay sorpresahin ka sa party. Iyon ang orihinal na plano. Dadalhin ka nila sa huli at iaanunsyo ko ang ating biyahe. Mayroon akong slideshow, isang buong presentasyon. Kung ganoon, bakit mo sinabing hindi ako pwedeng pumunta? Ikinuskus niya ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Dahil nagpanik ako, na-delay ang mga sorpresa. Ang villa ay hindi na kumpirma hanggang noong nakaraang linggo. Ang mga tiket para sa cruise ay hindi dumating sa tamang oras. Ayokong nandoon ka, nagtatanong. At malaman mo ang lahat bago pa maging handa ang lahat. At ang pulseras, naglakad si Jose patungo sa kanyang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon ng alahas. Inabot niya ito sa akin. Buksan mo! Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. Sa loob ay isang diamond bracelet. Pinong-pino, napakaganda. At mayroon itong isang maliit na charm. Ang ating coordinates, sabi niya. Ang eksaktong lugar kung saan tayo unang nag-date, yung maliit na coffee shop sa Intramuros. Kailangan kong i-special order ang charm. 2 buwan bago natapos. Tinitigan ko ang pulseras. Ang aking paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo. Elena, alam kong naging terrible ako, sabi niya. Alam kong naging malihim ako at laging wala at lahat ng bagay na hindi dapat gawin ng isang asawa. Pero sinusubukan kong bigyan ka ng isang bagay. 40 taon, Elena. 40 taon kang nanatili sa tabi ko. Naniwala ka sa akin noong wala pa akong nararating. Pinalaki mo ang ating mga anak habang hinahabol ko ang mga promosyon. Ngumiti ka sa bawat boring na company dinner at hindi ka kailanman nagreklamo. Lumuhod siya sa tabi ng aking upuan, hinawakan ang aking mga kamay. Gusto kong gastusin ang bawat sentimo ng aking retirement fund para ipakita sa iyo ang mundo. Gusto kong sa wakas ay ibigay sa iyo ang mga adventure na lagi nating pinag-uusapan pero hindi natin nagawa. Gusto kong patunayan na ang susunod na 40 taon o kung ilan man ang natitira sa atin ay para sa iyo. Umiiyak na ako ngayon. Mga hagulgol na hindi ko makontrol. Gago ka, sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Napakagago mo. Akala ko iiwan mo na ako. Akala ko nakahanap ka na ng mas bata at mas maganda at itatapon mo na lang ang lahat ng binuo natin. Iiwan ka? Si Jose ay mukhang nandidiri sa ideya. Elena, hindi ko kailanman gagawin yon. Walang iba. Kailanman ay walang naging iba. Ikaw lang ang para sa akin. Noon pa man, ikaw lang. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang sinabi sa akin? Dahil gusto ko, kahit isang beses lang, na may isang bagay na tungkol sa iyo, hindi tungkol sa mga bata, o sa kumpanya, o sa aking karera, tungkol sa iyo, tungkol sa atin, pinisil niya ang aking mga kamay. Gusto kong maramdaman mo na ikaw ang priority, na karapat-dapat ka sa lahat ng pagpaplano at mga sikreto at pera. Dahil ikaw nga,
Elena, karapat-dapat ka sa lahat. Hinila ko siya para sa isang yakap. Pareho na kaming umiiyak ngayon. 40 taon ng pagsasama, ng hirap, at ng pag-ibig ay nagsalpukan sa maliit na study na iyon. Sana sinabi mo na lang yan. Bulong ko. Alam ko. Gago ako. Oo nga. Kumalas ako sa yakap, pinupunasan ang aking mga mata. Pero ikaw ang gago ko. Tumawa si Jose. Iyong malalim at tunay na tawa na matagal ko nang hindi naririnig. Ang tawang sobrang namiss ko. At sa sandaling iyon, alam kong magiging maayos din ang lahat. Gusto ko pa ring ipakita sa iyo ang presentasyon, sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay may halong hiya at pananabik habang nakaupo kami sa sahig ng kanyang study, napapaligiran ng mga brochure na naglalarawan ng mga lugar na pangarap lang namin noon. Tinulungan pa ako ni Ramon sa mga slide. May music pa at lahat. Ngumiti ako. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay unti-unti nang naghihilom. Ang natitira na lang ay isang malalim na pag-unawa. Mamaya na, sabi ko. Hinawakan ang kanyang pisngi. Sa ngayon, maupo lang tayo dito. At ganoon nga ang ginawa namin. Sa loob ng maraming oras, nanatili kaming magkasama sa maliit na silid na iyon, tinitingnan ang mga larawan ng mga lugar na malapit na naming mapuntahan. Tuscany sa Tagsibol, kung kailan namumukadkad ang mga sunflower. Paris sa Taglagas, kung kailan nagiging ginto ang mga dahon. Ang mga isla ng Greece sa Tag-araw, kung saan ang dagat ay kasing asul ng kalangitan. Lahat ng mga pangarap na isinantabi namin sa loob ng maraming dekada, lahat ng mga balang araw na sa wakas ay narito na. Habang papalubog ang araw at ang ginintuang liwanag nito ay tumatagos sa bintana, naramdaman ko ang pagbigat ng ulo ni Jose sa aking balikat. Nakatulog siya. Pagod sa lahat ng emosyon. Pagod sa lahat ng paglilihim. Pinagmasdan ko ang kanyang natutulog na mukha. Nakita ko ang mga kulubot na hindi ko napapansin noon. Nakita ko ang mga puting buhok na mas dumami na ngayon. Ito ang lalaking kasama ko sa hirap at ginhawa. Ang lalaking nagkamali ng malaki. Dahil sa sobrang pagmamahal. At doon, sa katahimikan ng hapong iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang mga biyahe, hindi iyon ang mahalaga. Hindi talaga. Ang pulseras ay maganda, napakaganda, ngunit tatanggapin ko rin ng may buong puso kahit isang regalong nagkakahalaga lang ng 20 pesos. Dahil ang tunay na regalo ay ito. Itong sandaling ito. Ang pagkakaupo naming magkasama. Ang pagiging present sa buhay ng isa't isa. Ang pagpili sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ginugol ko ang mga nagdaang linggo na kumbinsido akong tinatraydor ako ng aking asawa. Ngunit sa katotohanan, sinusubukan lang pala niya akong mahalin. Ginawa niya ito sa isang paraan na magulo, malihim, at halos ikasira naming dalawa. Ngunit ang kanyang intensyon ay dalisay. At hindi ba't ganoon naman talaga ang pagsasama? Dalawang hindi perpektong tao na nangangapa sa dilim patungo sa isa't isa. Desperadong sinusubukang ipakita ang pagmamahal sa anumang sirang paraan na alam nila. 3 buwan ang lumipas. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng isang villa sa Tuscany. Pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng mga luntiang burol. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng mga ubas at rosemary. Mula sa loob, naririnig ko si Jose na sinusubukang magluto ng pasta mula sa simula. Naririnig ko ang kanyang pagmumura sa masa. At napapangiti ako. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang larawan mula kay Ana. Ang aming apo, si Emma, na 3 linggo pa lang, ay mahimbing na natutulog sa mga braso ng kanyang ina. Tinitigan ko ang larawan. Muntik ko nang makaligtaan ito. Muntik ko nang hayaan ang hinala at takot na sirain ang lahat ng aming binuo. Muntik na akong lumayo sa lalaking kasalukuyang nagpapaandar ng smoke alarm habang sinusubukang ipagluto ako ng hapunan. Elena, sigaw ni Jose mula sa loob. Tingin ko dapat pula ang sauce. Pero bakit parang kulay abo ito? Tumawa ako ng malakas at pumasok sa loob para tulungan siya. Dahil iyon ang ginagawa namin. Pagkatapos ng 40 taon, pagkatapos ng lahat ng hindi pagkakaunawaan, ng katahimikan,
at ng mga sikreto, kami ay nagpapakita para sa isa't isa. Nagtutulungan kami. Pinipili namin ang isa't isa, paulit-ulit, sa bawat araw. Nga pala, ang pasta ay naging isang disaster. Ang lasa ay hindi maipaliwanag. Nag-order na lang kami ng pizza at kinain ito sa balkonahe, habang pinapanood ang paglabas ng mga bituin sa kalangitan ng Tuscany. Salamat, Elena, sabi ni Jose ng mahina, habang hawak ang aking kamay. Para saan? Tanong ko. Para sa paniniwala mo pa rin sa akin. Pagkatapos ng lahat, pinisil ko ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na hinawakan ko sa aming kasal, sa ospital noong ipinanganak ang aming mga anak. Sa mga libing at graduation, at sa mga ordinaryong Martes ng gabi. Ang kamay na iyon ay ang aking kanlungan. Ang aking tahanan, lagi, sabi ko. Pero sa susunod na magplano ka ng sorpresa, pwede bang sabihin mo na lang sa akin? Masyado na akong matanda para sa espiya-espiya. Tumawa siya. Iyong malalim at tunay na tawa. Deal. Nanatili kaming nakaupo doon hanggang sa mapuno ng mga bituin ang kalangitan. Dalawang hindi perpektong tao, nasa paano man, ay nagtagumpay. Hindi dahil kami ay espesyal, hindi dahil mayroon kaming isang sikretong formula, kundi dahil pinili namin sa bawat araw, sa loob ng 40 taon, na patuloy na sumubok. At sa huli, hindi ba't iyon naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat? Ang patuloy na pagsubok, ang patuloy na pagpili, ang patuloy na pagmamahal,